talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pera? Marami tayong naririnig tungkol dito mula sa mga pastor, guru, at kahit sa social media. Pero ang tanong, ito ba talaga ang itinuturo ng salita ng Diyos? Sa loob ng maraming siglo, may isang mahalagang katotohanan na tila nais itago sa atin, at may isang nilalang na ayaw na malaman mo ito, si Satanas. Bakit? Dahil alam niyang kapag natutunan mo ang tunay na prinsipyo ng Diyos tungkol sa pera, magbabago ang buhay mo. Hindi ka na magiging alipin ng takot, ng kakulangan, o ng maling paniniwala na pumipigil sa iyo para umunlad. Sa video na ito, ibubunyag natin ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa pera. Hindi ayon sa tradisyon o sa opinyon ng tao, kundi ayon mismo sa salita ng Diyos. Ano ang totoong dahilan kung bakit pinagpapala ng Diyos ang ilan habang ang iba ay nananatiling mahirap? Masama nga ba ang pagiging mayaman? At bakit gusto ni Satanas na manatili kang walang alam tungkol dito? Kung gusto mong malaman ang sagot, manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ito na ang pinakamahalagang kaalaman na matutunan mo tungkol sa pera at sa buhay mo. Ang malaking maling paniniwala tungkol sa pera. Maraming tao ang may maling paniniwala tungkol sa pera, mga paniniwalang maaaring naging hadlang sa iyong tagumpay. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Ngayon, titingnan natin ang dalawang pinakakaraniwang maling paniniwala tungkol sa pera at ang tunay na paliwanag ayon sa salita ng Diyos. Una, ang pera ay ugat ng kasamaan. Maraming beses na nating narinig ito, ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pero alam mo ba na hindi ito ang totoong sinasabi ng Biblia? Sa unang Timoteo 6:10, malinaw na sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pansinin ang malaking pagkakaiba. Hindi ang pera mismo ang masama, kundi ang labis na pagmamahal dito. Ibig sabihin, hindi mali ang magkaroon ng pera. Ang mali ay kung ginagawa natin itong Diyos sa ating buhay, kung inuuna natin ito kaysa sa Diyos, kung handa tayong gumawa ng masama para lang yumaman, o kung dito natin inilalagay ang ating tiwala imbes na sa Panginoon. Maraming mayayamang tao ang ginagamit ang kanilang kayamanan upang makatulong sa iba, ngunit may ilan ding nagpapayaman sa hindi tamang paraan. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Pwede itong gamitin para sa kabutihan o sa kasamaan. Depende sa kung sino ang humahawak nito. Pangalawa,